Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. NOLCOM pinarangalan ng mga natatanging kawani sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Air Assault Operations tampok sa Salaknib Exercise sa Nueva Ecija. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Ipinagdiwang ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines ang ika-126 na taong proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging personel nito na nagpamalas ng dedikasyon sa kanilang mga tungkulin. Ang buong detalye ay hatid ni Divina Mercado. Ipinagdiwang ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines ang ika-126 na anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas sa isang flag raising ceremony sa Camp Aquino, Tarlac City nitong Hunyo 12, 2024. Pinangunahan ni NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, ang seremonya ng paggawad kung saan kinilala ang mga natatanging opisyal at enlisted personnel para sa kanilang kahanga-hangang pagganap at dedikasyon sa tungkulin. Tumanggap ng Military Merit Medals sina Major Ryan Joseph Magbohos at Sergeant Michael Becchio dahil sa kanilang mahalagang kontribusyon sa pinansyal na pagganap ng NOLCOM. Kinilala sina Colonel Glenn Mark Cabalquinto at Staff Sergeant Jose Sanchez Jr. para sa kanilang mga pagsusumikap sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng NOLCOM. Pinungunahan nila ang pagkumpleto ng refurbishment ng NOLCOM transient facilities kasama ang male barracks at female barracks at matagumpay nilang naisagawa ang blessing at turnover ceremonies nito. Tumanggap naman ng Silver Wing Medal sina Colonel Joseph Flores, Colonel Benedict Bodegon at Lieutenant Romar Molina para sa kanilang kahanga-hangang maritime patrol noong Marso 15, 2024 na siyang nagpapalakas ng seguridad at depensa ng territorial waters ng bansa. Nagtapos ang programa sa pagbabasa ng mensahe ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. na nagbibigay diin sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas sa sakripisyo at pagmamahal sa bayan bilang pundasyon ng kalayaan. Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, binigyang diin ni General Browner ang pamana ng katipunan sa laban ng bansa para sa kalayaan at nanawagan sa sandatahang lakas na patuloy na parangalan at pagsilbihan ng bansa ng buong pusong dediksyon. Hinimok niya ang lahat ng Pilipino na mahalin at suportahan ang kanilang bayang pinoprotektahan. Patuloy na magsusumikap ang NOLCOM para sa depensa at pag-unlad ng hilaga at gitnang Luzon na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa kapayapaan at katatagan ng buong Pilipinas. Mula dito sa Tarlac City para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Ipinamalas naman ng kasundaluhan ng 7th Infantry Division at ng US Army ang kanilang galing sa isinagawang Air Assault Exercise sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija bilang bahagi ng Salaknib Exercise 2024. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jomari Vallejos. Nagpakitang gilas ang mga kasundaluhan mula sa 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army at 25th Combat Aviation Brigade ng US Army sa isinagawang Air Assault Exercise sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, kamakailan. Ang Air Assault Exercise ay bahagi ng nagpapatuloy na Salaknib Phase 2 Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable sa pagitan ng US Army at Philippine Army upang lalo pang patatagin at palawakin ang kaalaman ng mga kasundaluhan sa mga combat operations. Mula sa pag-load ng mga sundalo sa headquarters ng Army Aviation Regiment hanggang sa pag-execute ng air assault sa Jungle Base sa Barangay Canantong Laur, Nueva Ecija, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kahandaan ng mga gamit hindi lamang sa internal security operations kundi pati na rin sa territorial defense operations. Samantala, bilang pagpapayat ng suporta ay nakibahagi sa nasabing aktibidad sina Brigadier General Dennis Pasis, Assistant Division Commander, at Colonel Rasi Alejandro Soto, Assistant Chief of Staff for Education and Training G8 ng 7ID,
at Colonel Ariel Reyes, Director ng Maneuver Center Training and Doctrine Command. Mula sa mga kagamitan, pagsakay ng mga helicopters at mismong pag-execute ng exercise ay nakatutok sina Brigadier General Pasis, Colonel Reyes at Colonel Soto upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng nasabing aktibidad. Ang JPMRCX ay isang department ng US Army na binubuo ng deployable units, mga kasundaluhan at kagamitan na disenyo upang suportahan ang mga pagsasanay sa buong Indo-Pacific region. Sa nagpapatuloy na bilateral exercises sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy rin ang pagtaas ng antas ng kanilang kakayahan at kasanayan ng mga gamit nila sa pagsisilbi sa bansa. Mula dito sa 7th Infantry Caugnay Division, para sa Mian Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa ibang balita. Ako si Jun Rebosa. At ako naman si Divino Mercado. Kami ang inyong kaugnayan na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y biyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y biyabyanan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y biyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.